Thank you. So yun guys, na-receive na natin yung parcel natin. Abangan nyo kung ano to. So ayun, may dumating tayong parcel mga master. So ito ay tingnan natin kung ano to, item to. For improvement to sa ating for improvement to sa ating alagang system. Ayan. So ito yung parking namin. So dito ako sa trabaho, break time naman. Bali, i-fit ko lang yung ating bagong. So yung mga master, open na natin to. Ito ay from Motowolf. Ayan. Parang bukas na. So ganda ng box niya. Ayan, makita nyo Motowolf. So ito ay isang napagang cover. Sarap ng ating riser na 28mm para sa ating handlebar. So meron tayong binili before, medyo maliit kasi. So nag-aalangan ako sa tibay. Kaya bumili na ako na itong Motowolf. So ito binili ko 28mm na color black. Ayan, so kitang-kita yung pagka-quality niya, no. Ayan, so kakabit natin ito sa ating ADV 160 ng system. Ito ang laman niya. Then ito yung mga bolt para dito sa ilalim. Then may kasama siyang alin. So napakaganda ng ano. Mahal siya. Yung pagkamahal niya is andun yung pagka-quality ng mga master, no. Yung box ayun ang makikita nyo. Balot na balot. So papakita ko sa inyo yung existing na ating handlebar riser. So ito yung ating nabili. Nabudol lang tayo dito. Sobrang iksi. Parang nasa 22mm lang to. So ito talaga pang ADV na Motowolf na 28mm. Ayan. So kakabit natin siya. Ngayon, I don't know kung yung haba niya is magkasing haba ito. Kasi marami akong nakikita sa reviews na nababanat yung mga wire dito. So tingnan natin. Meron na tayong extra dito para makita kung nababanat talaga and kung ano yung adjustment na gagawin natin. So in-improve ko lang siya kasi ayokong nag-aalangan ako dito kasi itong tornilyo na nandito is medyo maiksi. Medyo maiksi na yung gap, pinaka-space yan kung makikita nyo. Ayan. So ito, kita nyo naman laki ng niya, laki ng tornilyo tsaka yung tibay. Ayan. So baklasin ko muna ito mga master. Then break time ko naman ngayon, so pwede kong gawin to. Saglit lang naman to tanggalin tsaka ibalik. Yun, check natin. Okay. Kuha tayo pasahan. And then balik ko muna. Para di maagas kasi damage. Then taas natin, balik rin lang natin pa ganyan. Yan, then tatanggalin natin to.
So, eto siya mga master. Ayan. Ganda kitang-kita na yung kanyang pagka Motowolf. Ayan. So, black yung kinuha ko kasi black yung handlebar natin. Then, lalagyan na natin tong kanyang mga bela dito sa riser. Then, salit na lang yan, matatapos na rin natin. Pinakamadaling kabit. Napakadaling kabit ng mga master. Ayan, kabit lang muna natin. Ayan, lagyan na natin itong ating manabela. Then, dapat ito, tignan nyo yung kanyang align. So, ayan. Then, dapat itong nasa brake niya. Dapat yan, pantay. Hindi ko sure kung ito gagamitin ko. Ito kaya. Okay din pag ito gagamitin ko. Siguro ito muna gamitin ko, no? Para mas compact. Kasi, pero tayo natin itong stock. Kasi itong stock is ayan. Itong stock. Maliit siya. Ayan, hindi ko na pala nakalagay. Ayan, so stock. Sakto lang din. Yun nga lang medyo hindi siya tugma dun sa sukat. Ayan. Medyo hindi siya tugma dun sa sukat mga master. Ayan. Pero okay lang din. Ayan. Mas okay kasi sa akin ito eh. Ito. Pero testingin natin itong kay Motowolf. Ito muna gagamitin ko. Para swak. So ganyan siya pag yung Motowolf ang gamit natin. So ito muna gagamitin natin, no? And then ito yung bolt na maiksik, mas maiksik. So ito muna gamitin natin. Then lagyan natin yung apat. I think so stainless to. So, di na rin natin siya lalagyan ng cover. Yung sa isa kasi may takip yan. Feeling ko kaya yung may takip para hindi siya mag-stack up. I think so. So, higpitan natin. So ayun, nahigpitan na natin mga master, no? Huwag nyo mong pagsasabayin. Huwag yung dito muna ang higpitan nyo. Dapat alternate yan. Para makita nyo yung gap dito. Para hindi siya mapukot. Kasi pag hinigpitan nyo to paagad, yung dito tsaka iuuli nyo dito, baka mapukot. So for itong kailangan dito pantay. So for pantay na siya. So yan ang basa ko. Siguro maganda medyo abante natin po. Na banat. So katulad ko rin siya ng dati. Hindi ko natin sa window. Hindi siya may pit na. I-ano lang natin siya ng konti. Itaas natin siya ng konti dito.
So yun, okay na mga master. No? So, punasan na lang natin. So, ayun mga master, nakabit na natin. Check natin yung hose. Ayan, nakikita nyo naman nagpi-play. Ayan. Hindi siya masyadong banat. Then, ito na nga yun siya. Ayan siya. Ayan, ayan. Nakabit na natin siya. So, same lang yung previous na gamit natin. Yun nga lang ito kasi sakto yung lapad niya. Then mas compact. Yung sa dati na kasing natin gamit, medyo maliit siya, hindi siya ganun ka-compact. Then nag-aalangan ako gamitin. At tumatagal medyo nag-aalangan ako siya gamitin. Then ang nilagay natin dito sa top niya is yung kasama ni Motowolf. Then pati yung bolt nilagay na rin natin. So angas din ang forma niya. Ayan. Dinalagay natin, binalik yung mga takip. So ito yung luma, lalagyan natin niya sa Timex. Ito yung mga bulb niya tsaka mga spacer. At least dito sa ilalim niya, compact siya. Compact. So ayun, okay na mga master. So yan lang muna yung update natin na pinagdaan natin kay Sting. Kasi magkakaroon tayo ng refresh kay EDV natin. No? So general cleaning natin siya, babaguhin natin yung mga lumang gamit niya. Then paunti-unti lang din natin bibiglayin. So almost 3 years na ito, mahigit 3 years na itong motor ko na ito. Si Sting EDV 160 na 2022 model. Ayan. Ayan. Ayan yung itsura niya. Akala ko mas mataas kasi siya. Akala ko dati mas mataas ko. Yung pala, same lang. Kaya nag-aalangan din ako bumili. So yung ating palengke sabitan is nandiyan pa rin. So ayun lang mga master. Salamat sa panonood.